Mga kapuso, mahigit sa 300 ruta sa Region 1 apektado ng consolidation para sa PUV Modernization Program. Kaugnay niyan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, matapos ang 15 days na grace period na binigay ng LTFRB doon sa mga unconsolidated na PUV drivers and operators ay nagsimula na ngayong araw ang malawakang crackdown laban sa mga kolorom na sasakyan. Nasa 320 na ruta ng PUV sa Region 1 ang apektado sa sinagawang consolidation para sa modernization program ng gobyerno. 25 rito, mga ruta sa Pangasinan. Sa kabila nito, wala raw nakikitang problemang LTFRB at hindi rin daw maapektuhan ng mga commuter. Nawala man daw ang mga ruta, meron pa rin jeep o bus na dadaan sa lugar. Ibig sabihin, meron pa rin masasakyan ng mga pasahero. Yun nga lang, magiging chance passenger na sila. Rationalize na sila dahil kasi meron na tayong LTTRP. Ibig sabihin na merge na sila sa mga rotang mga binigay ng probinsya. Sa pinakahuling datos ng LTFRB Region 1, mahigit 500 sasakyan ang unconsolidated. Pero nasa 50 sasakyan lang ang maituturing na kolorum at hahabulin ng LTFRB. Nagsabi ng mahigit sa 400 na operator at driver na hindi nibabiyahe ang mga unit na hindi consolidated dahil na rin sa kalumaan ng mga sasakyan. Sinimulan na ngayong araw ang paninita at panghuhuli sa mga tsuper na hindi nakapag-consolidate ng prangkisa. Expired na yung kanilang mga provincial authorities. Ibig sabihin, wala na silang authority bumiyahe. In other words, kolorum na sila. Mas okay po, ma'am. Hindi sila sumusunod sa kuwan ng gobyerno, ma'am. Nakatakdang i-impound ang unit na unconsolidated. 200,000 pesos ang penalty sakaling tubusin ang sasakyan. Kasunod nito, hindi na rin pwedeng i-register pa sa LTFRB ang naturang sasakyan. Chris, sa monitoring ng LTFRB na sa remote areas ang lahat ng mga unconsolidated na mga PUVs sa Region 1. Pero sa kabila nga na malalayong lugar ang kinaroroonan ng mga unconsolidated na sasakyan, ay meron pa rin mga enforcers mula sa PNP, Highway Patrol Group at LTO na magmomonitor sa buong rehiyon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.